Kung makikita po ninyo ang aking mga previous videos sa Pilipinas nung ako ay nagbabakasyon pa, ay makikita nyo na ang aking mga videos na ginaganap or aking mga kinuhanan sa aming tahanan, ay makikita ninyo ang aming bahay ay hindi pa totally tapos dahil sa wala pa itong pintura. Ang ceiling nito ay wood, talagang wala pang kulay. May bubong na siya pero dahil sa matagal ng panahon, mga ilang dekada na ito ang bubong ay medyo tumutulo na at ang labas ay wala pang pintura. Makikita niyo yung kabuuan ay wala pang pintura. Pero ang loob kahit papaano ay napinturahan namin. Pero ang may parting kisame ay hindi pa. At ang papunta sa palabas ay kulang pa. Kumbaga walang extension pa. At dahil sa tumutulo pag malakas ang ulan, yun ang unang ginawa namin o unang inisip na palitan. Ang project namin sa taong ito ay ang pagpapalit ng aming bubong. We see to it na papalitan din lang ay yung maganda na at matibay. Kaya amin nang pinabakal ito, hindi na made of wood, kundi bakal na. Kaya hindi ko alam ang proper term, mga karpintero alam nila ang tawag diyan. Pero ito ay base lamang sa aking mga videos na nakita na pinadala sa akin ng aking mga kapatid. Kaya yan, pinapakita ko sa inyo ngayon ang ginagawang bubong ng aming tahanan at yan binulwas na, tinanggal ng lahat para ito ay masimulan at matapos na. Medyo nahirapan ang ating mga gumagawa kasi sobrang init pagkatanghali, talaga namang napakainit sa atin. Pero may time naman na bigla na lang uulan ng malakas, kaya napapatigil ang pagpapagawa ng aming bubong na ito. Pero ang target talaga nila ay 1 buwan lang ito at tapos na kanilang gagawin. Ang kontraktor na nakuha namin ay yun ang usapan na pinakamatagal ay 1 buwan. At yan nga, meron naman siyang 5 katao na tumutulong sa kanya para matapos ito. At naando naman ang aking kapatid na bunso at kapatid na panganay na tumutulong doon para mag-check at mag-supervise sa pagpapagawa nito kasama ng aking inang mahal. At yan, makikita ninyo na ang bubong ay talaga namang bukas na. At ayan, mga bakal na ang ginamit. Trusses ba yun? Ang tawag dyan? Yan. Ito ay sa may parting bubong ng kusina, tinatanggal nila. Sabay-sabay na nilang tinanggal at yan nilagyan nila ng tolda na kung sakali at umulan ng malakas ay kahit papano hindi masyadong mababasa ang loob ng bahay. At yan, may nakikita na akong bubong na ayan, niyari na, nailagay na. Napakaganda. Kung titingnan mo at meron kang nakikitang pagbabago na at maganda, ay para kang nasasatisfy at ang sarap sa feeling na makikita mo ang inyong tahanan ay nabubuo ng muli, nagagawa na uli at maganda pa. Yan. Tunay nga pong effort ang pagpapagawang ito. Diba basta magpagawa, magpa-renovate at magpaayos ng tahanan sa atin sa Pilipinas, sapagkat lahat ng materyales po ay napaka mamahal na. Tapos labor pa, of course, tayo babayad dahil tayo ay kukuha ng mga tamang tao na talaga namang magaling gumawa. At yan, ginagawa rin po ang kisame.
pinipinturahan at nakikisali na rin ang aking kapatid na bunsong lalaki diyan sa pagpipintura para mabilis at matapos. At yan po ay sa banyo, sa toilet na pinalitan din ang mga bubong at kisame. Lahat na, kumbaga, dahil nga po sa laging tumutulo na pag umuulan. Kaya ang ginawa nila lahat na itinanggal. At ayan, nung mapinturahan po ang kisame sa may kalakhan o sa living room, napakagandang tingnan po. Ayan, yung kaganda po. Yung kornesa na tinatawag, ayan. Ako'y gandang-ganda dito sa design at sa kulay. Chocolate brown po yan na ginamit at puti. Magandang combination. Ayan. Nung umuwi po ako last December, nung ako ay huling magbakasyon sa atin, last year, na bumalik ako dito ng mga January na, ay binalak po namin na paggawa na ito para bago ako umalis o bumalik dito sa Malaysia ay tapos na. Kaso nga lang po ay dahil sa ang panahon noon ay palaging may bagyo, umuulan palagi, kaya napag-usapan na lang namin magkakapatid na sa March or April ipagawa dahil ito ay summertime, mainit. At yun nga po, nagawa, natuloy ng Mayo, bago magpiesta po ito ay tapos. Ang piesta po dito sa amin ay May 7. So bago magpiesta po ay natapos ito. At talagang kami po ay tuwang-tuwang magkakapatid. Ang aming ina, if you don't mind, kung alam po ninyo na wala na po ang aking mahal na ama. At ang ina ko na lang po ang surviving na mga magulang namin ay tuwang-tuwa po sa nangyaring ito. At kahit nga po yung labas na hindi pa napipinturahan ay amin din po itong tatapusin sa mga susunod pang mga araw. At ito pong isang project pang ito na aming tinapos din ay ang mausoleo ng aking kapatid at ng aking ama sa sementeryo na pinagawa din namin. Pinalagyan namin ng magandang ano itong tawag dito, yung flooring at saka yung pong pinaka-wall niya sa unahan para naman magmukha talaga siyang mausoleo. At pininturahan namin ng maayos. Meron kaming pinalagay na sliding door at ang hindi lang po namin napaayos ay yung kanilang mismong ano bang tawag dyan, yung tomb. Kasi during that time, pandemic po nung mamatay ang aking ama at dahil po sa meron pong regulasyon ng panahong ano yun, kaya bilisan noon pag kami namatay na kailangan agad ipalibing kung sino man ang mga nangamatay noon. At yun nga po, dahil sa matagal na pong namatay or nawala ang aking kapatid, diyan na po muna isinama sa pansyon na iyan ng aking ama, ang mga labi ng aking ama. Kaya may plano pa po kami in the future na yan ay aming paghihiwalayin. Pag okay na, yung pwede nang paghiwalayin ang body ng aking ama at ng aking kapatid. At yan po ay amin pa rin pagagawa. Maaaring aming ayos pa yung pansyon o yung tinatawag na tomb. Pwede namin yung pa-marble kung sakasakali at ayusin. Pero so far naman po ay maganda na kinalabasan ngayon. Maganda na po siya. And kami pong mag-anak ay satisfied sa naging outcome nito. And we are so happy and so grateful to God na kami po ay so blessed na nabigyan kami ng pagkakataon, opportunity na ito ay aming may sa katuparan, may sagawa. At alam po namin na hindi ganun kadali ang magpagawa, lalo na ngayon kung wala kang hawak na pera, ang hirap pong magpagawa. But by God's grace, God's blessing,
We are so thankful and grateful for that to Him, as He is the one who provide for all the things that we needed. Kaya kami po'y nagpapasalamat buong pamilya namin sa aming Panginoon na ito ay aming naisakatuparan. 2 project ang aming natapos ng aming pamilya. Ito po ay aming family project, Areglado Family, ang pamilya po namin. Kami po ay may 4 pa na surviving siblings at ang aking mahal na ina. At ito po, kami po ay masaya at meron po kaming nakitang improvement or natapos na mga dati ay iniisip lamang na gawin. Ngayon po ay talagang tapos na and we are so happy for the outcome. Kaya hindi po nakakalimot na magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. And all these things, kaya ako po pinagsama-sama, compile ko ang mga videos, ang mga pictures na ito para maging reference namin in the future ng family namin. And it is a sort of remembrance as well for our family projects, for our house, and even for this mausoleo in the cemetery of my father and my brother. Yung bahay po pala namin, hindi pa rin po yun tapos, but mostly po ay tapos na. Amin pong pinaplan for this month na aming patanggal din ang tiles nito kasi marami na pong mga nag-alsahan na tiles which is dangerous for my mom as she's walking around, ay marami na po ang kaya napaka dangerous po nito, panganib, dahil baka siya ay matakid or what pagka naglalakad. Kaya amin na rin po itong ipapaayos, papagawa na rin namin ang kalakhan po, ang living room hanggang kusina, kahit po ang kwarto niya ay amin pong papapalitan ng tiles. May tiles na po ito sa ngayon, kaya lang kailangan na pong palitan dahil hindi po namin alam kung nag-loose ba ang land niya or ang soil niya pagka nagkakaroon ng earthquake, dahil bigla na lang mga nangabasag at mga ngangahan ang mga tiles nito. At pati na rin po ang pagpapapintura sa labas para lahat ay tapos na at maganda. At ito po yung sa sementeryo, yung labas naman ng mausoleo ng father ko at ng brother ko. So thank you for watching, for all my viewers, my friends, and my followers, my supporters. I hope that they enjoy watching this video of mine. I just want to share this to you all and even to my family.